Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! 4:59 ng umaga ayon sa Philippine Standard Time. Kamusta po ang naging araw nyo kahapon? Ako, marami nga po sa atin ang nakaranas talaga ng hagupit ni Bagyong Glenda. Pero marami rin naman po sa atin ang naging handa bago ang pagtama nito. Nakakatuwang isipin na naging parte kami kasama ang pag-asa ng inyong paghahanda dahil gaya nga po ng lagi kong sinasabi, walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Kaya po ngayong umaga, tutok na dito sa Panahon TV, ihahatid namin sa inyo ang latest sa lagay ng panahon. Ito ang Panahon TV live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Kung kayo po ay online, sabay rin kaming napapanood via live streaming sa www.ptv.ph. Ako po ang inyong makakasamang inyong weather body, Jessie Basco. Dahil sa epekto ng Bagyong Glenda, ilang paaralan pa rin ang nagdeklara ng walang pasok ngayon, July 17, 2014. Walang pasok ang lahat ng antas sa Marikina, Pateros, San Juan City, Mandaluyong, Navotas, Makati City, kasama rin po dyan ang Parañaque City. Habang preschool to high school naman and public and private ang walang pasok sa Pasay, Taguig, public schools lang po at Quezon City. At preschool lang ang wala namang pasok sa Pasig City. All levels din ang walang pasok sa Camarines Sur, Cavite, Bataan, Batangas, Laguna, San Mateo Rizal at Angono Rizal. Wala pong pasok ang preschool to high school sa Cainta, Antipolo, Malolo City at Taytay. Habang nagkansela na rin ang pasok ang ilang universities and colleges, kabilang dyan ang FEU Manila and Makati, Bicol University, University of Pasay, UST, Letran Manila, PUP San Juan, ganon din ang PUP Santo Tomas Batangas at Laguna campuses, kasama rin po ang Ateneo de Manila, De La Salle Araneta University, St. Francis of Assisi College, all campuses, kasama rin po ang UE Manila and Caloocan, National University, Miriam College, Philippine College of Criminology, kasama rin po ang CEU Makati at Malolos, kasama rin sa walang pasok ngayong araw ang La Consolacion University, Lyceum of the Philippines University, Manila. Kahapon ay naranasan natin ang matinding hagupit ni Bagyong Glenda. Kaya po para sa awareness ng lahat, narito po ang latest report mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. As of July 16, 2014 report, umabot sa higit 100,000 pamilya ang naapektuhan ng Bagyong Glenda, habang umabot naman sa total of 505,264 ang bilang ng taong naapektuhan ng Bagyong Glenda. Casualties o ang bilang ng nasawi ay umabot naman sa 20 at nasa 7 naman ang bilang ng nasugatan at 5 naman ang nawawala pa. Sa pagdaan ni Bagyong Glenda, nakapagtala ng 8 insidente sa Region 4A, 4B, 6 at NCR. 2 ang nasirang istruktura, naitala din po ang 4 na insidente ng pagbaha. 1 naman ang bumaliktad na pump boat at 1 rin ang insidente ng landslide. Habang marami rin ang stranded kahapon alas 6 ng gabi, umabot sa 4,927 pasahero, 46 vessels, 463 rolling cargoes, 66 motor bangka, 15 vessels ang mga na-stranded habang 20 naman ang kanseladong biyahe. At nasa 50 probinsya at munisipalidad naman ang nagsuspindi ng klase dahil po yan sa epekto ng Bagyong Glenda. Naapektuhan din ang operasyon ng paliparan kahapon. As of 6 p.m., a total of 165 domestic and 89 international flights ang kanselado gawa ng masamang panahon. Habang nasa 15 kalsada at 3 tulay naman ang hindi pa madaanan sa Region 2, 4A, 4B, 5, 8 at sa Cordillera Administrative Region. Simula naman July 15 ay nakaranas na ng power interruptions ang 11 probinsya at municipality, kasama din po ang 3 cities sa Region 3, 4A, 4B, 5, 8 at NCR. Sa malakas naman na ulan dulot ng Bagyong Glenda, ilang lugar din ang binaha. Umabot sa 20 barangay mula sa 4 na syudad ang binaha naman dito sa NCR. At dahil sa malalang epekto ni Bagyong Glenda ay nagdeklara na ng state of calamity ang Albay, kasama rin po ang Camarines Sur at Camarines Norte. Patuloy naming ihahatid sa inyo ang latest NDRRMC report sa mga susunod pa naming balita.
Samantala, silipin naman po natin ang ilang astronomical data mula sa Pag-asa. Unahin po natin ang ating sunrise and sunset. Ang sunrise po natin ay mamayang 5:35 ng umaga, habang ang sunset naman po natin ay mamayang 6:29 ng gabi. Ang moonrise po natin ay mamaya pong 9:44 ng gabi, habang ang moonset po natin ay 10:10 ng umaga at yan po ay merong 82% illumination. At para naman po sa ating phases of the moon ngayong araw ay masisilayan natin ang Gibbous moon. Sa ganitong phase, more than one-half but not fully illuminated ang buwan. Yan ay dahil sa pag-ikot nito pasilangan at papalayo sa araw, kaya naman hindi nasisinagan ang buong parte nito. Nauuna ang waning gibbous moon bago ang last quarter moon. Samantala, alamin naman po natin kung ano ba ang tidal prediction along Manila Bay. Hatid po sa atin ito ng NAMRIA. Ang high tide po natin ay 2:33 ng umaga at yan po ay may 0.67 meters na level ng tubig, habang low tide naman po natin ay 6:12 ng gabi at yan po ay merong 0.54 meters na level ng tubig. Huwag po kayong aalis at magbabalik pa ang Panahon TV.